umagang ito at sa unang pagbati natin ay isang maligayang taon at isang biyaya muli na tayo ay magkakasama at dadako tayo, no? At narinig lahat ang inyong mga patotoo, mga pasasalamat. Yan din ay part ng exaltation natin sa Panginoon, no? Mga testimony na kahit na maraming mga pagsubok na pinagdaanan, may problema sa family, but still narito pa rin tayo upang patuloy na papurihan at pasalamatan siya. Amen? At ang Diyos ang lahat na nakakabatid ng ating mga sitwasyon. Amen? Siya nakakita at ang tanging magagawa lang ay ating idalangin ang bawat isa na kung saan ay patuloy na manghawakan sa kanyang salita. So sa walang pagkatagal ay tayo ay dadako na 10:25, dadako na sa mensaheng ito. Siguro ako din ay magte-testimony, no, sa Panginoon na kung saan ay na natapos ang taon at by all means ay nagampanan ko ang munting ministry na ibinigay sa akin ng Diyos sa munting ministry na to. Hindi man tayo kilala, hindi man tayo recognize, amen. Wala man tayo mga material things katulad ng mga churches, amen, ay pinapasalamatan ang Panginoon na tayo ay binless. Hindi lang financially, but spiritually. Amen. That's the most blessing na natanggap natin dahil tayo ay nakita natin na tayo na natili sa kanyang salita. That's why, yung mensahe natin nung last camp meeting ay why we are not a denomination. Amen. Dahil nga, tayo ay nanatili sa kanyang purong salita. Amen. Pasalamatan ko ang kanyang habag at biyaya at nanagumpay ako sa buong taon bilang hindi lang bilang ama kundi bilang shepherd, no, na tagapagpakain sa kawan ng ating Panginoon. Amen. Lahat ng mga mensahe na yan ay na-record yan. I think pwede nating balikan yan at pakinggan ulit, no? At I believe ang Diyos ay may purpose bakit na mga mensahe na yan ay ginawa nating available sa YouTube. Amen. At pinapasalamatan ko rin, no, ang biyaya ng Panginoon sa atin dito sa TMT at sa family ko, sa mga anak ko ay napasalamatan kong Panginoon na sila ang ginagamit. Amen. Dito sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, sila yung ginagamit ng Diyos sa mga pagpo-provide ng mga bills, lahat, no? At of course, yung blessing naman na pinagkakaloob niya sa akin bilang pastor ay lubos kong pinapasalamatan sa Panginoon. Hindi ko yan tinitingnan na yan ay bigay nyo. Tinitingnan ko yan ay blessing ng Diyos sa akin. Dahil ang Diyos ay tapat. Ganon din kayo, kung kayo nagbibigay, huwag nyo titingnan na yan ay binibigay nyo sa pastor. Hindi, nagbibigay kayo dahil yan ay pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Ganon din sa akin, hindi ko yan tinitingnan. Kaya I don't care kung hindi kayo magbigay. Di ba? Kasi hindi naman ako nagtitiwala sa tao, nagtitiwala ako sa Diyos. Kaya kung ano lang yung dumating, pinapasalamatan ko yun at sapat yun. Nakita na ng Diyos kung ano pangangailangan natin. Kaya kung kayo ay nagbibigay, yun dahil sa pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Hindi kayo nagbibigay sa pastor. Amen? Dahil pwede naman na dumating ang time, magkaroon kayo ng ibang simbahan, magkaroon ng ibang pastor. Pero yung faith nyo bilang faithful, ay sa Diyos tayo nagbibigay. Lahat tayo sa Diyos tayo nagbibigay. Kaya ang pastor nagbibigay din siya sa pamamagitan ng tithes of tithes. So, ang number one dapat, ang pastor ay honest siya sa lahat ng bagay. Amen. Hindi lang yung mag-preach lang tuwing Sunday, then kukubra na siya. No? At ang pagtatites, mga kapatid, ay not under by force, not under the law, kundi ito ay grace. Kaya nga ito ay kalapit din, no? Binigyan din tayo ng kalayaan ng Diyos na
kung gusto natin or ayaw natin. Amen? So, under grace ay hindi tayo pinipilit dito. Amen? Kundi kung hindi man magampanan ito, ang Diyos ang nakakita at nakakaalam. So, we don't condemn people na kung saan ay hindi pa siya handa, no, ang ingang pagdating sa pagbibigay. Kundi we pray na ang lahat ay dumating sa kasakdalan. Amen? At we pray na sana this year, lahat tayo ay dumating na pang-abot tayo sa kasakdalan kay Kristo. At kung yung iba ay hindi pa, ay patuloy natin kahabagan, patuloy natin silang ipag-pray at unawain. So God bless you all. At pasalamatan ko rin Panginoon sa kagalingan na pinagkaloob niya. At itong buwan na to, itong last December ay 2 beses ako nagkasakit. Yung una ay dito sa anus ko, no? At ang pangalawa ngayon ay yung ubot sipon. And actually, meron pa rin naman akong ubo. Pero, kinlaim ko na yan, na ako ay magaling na. Amen? At kapag kinlaim mo na yan, ay wala kang, meron kang kapayapaan, sabihin, wala kang takot. No? Kahit na gaano pa man nagsasuffer yung flesh mo, ay nagtitiwala ka na ikaw ay magaling na. Yan ay by faith. So, lahat yan ay pinapasalamat ko sa Panginoon sa buong taon na tayo ay nanagumpay. Amen. At kung may mga suliranin tayo ngayon, ay patuloy natin itong idalangin sa Panginoon. Amen. So, walang pagkatagal dahil nga panay ang ubo natin. Isang one week na eh. Kaya hindi ako nakagawa nung mensahe nung Sunday hanggang kagabi. At itong mensahe na to ay ginawa ko lang kaninang umaga. At hindi ko alam. Sabi ko nga, siguro magsisermon na lang ako. Wala akong PowerPoint. Gusto ko magkwento. Kwento-kwento na lang siguro. Sabi ko, magsisermon na lang. Diba? Or mag-a-advise na lang. Pero, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya nung yung umaga, magtimpla ako ng kape, ay nagbasa ako ng message at ito yung binigyan niya na mensahe. At itong mensahe nito ay ilang beses ko na yatang pinangaral to eh. Siguro baka pangatlo o pang-apat na to. Amen. Tingnan natin. So ang mensahe na nais natin i-share, itong the harvest time. So ilang beses na to? Yung nakaalala. Maraming beses ko nang na-i-share to sa inyo, no, yung harvest time. At nung binasa ako ito, ang Diyos ay patuloy siyang nagayag. So, ang scripture dyan ay dito sa chapter 4 ng Book of Matthew. Ito yung tagpo na kung saan ng ating Panginoon ay siya tinem ng devil. Amen? So, basahin natin dito sa Matthew chapter 4, verse 1 up to 4. Bago tayo magdalangin, no? Para sa mensaheng ito. And then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And we had fasted 40 days and 40 nights. He was afterward an hungered. And when the tempter came to him, Satanas, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. So yun yung first temptation. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. I repeat, man shall not live by bread alone. Hindi part of the word, kundi but by every word that proceeded out of the mouth of God. Amen. So let's pray. Dakilang Ama, muli Lord, nagpasalamat kami sa mga salitang ito at sa mensahe na aming binasa. Sa mga scripture na to, ikaw ang siyang patuloy na magayag. At maunawaan namin masigit pa, Lord, even though na maraming beses namin itong narinig, nabasa sa spoken word, o narinig sa propeta, at naipangaral sa amin, naniwala kami, Lord, ang mensahe ito ay patuloy na siyang magiging bago sa amin. May bagong revelation kami maunawaan, Lord.
upang patuloy lumago ang aming pananampalataya. Kaya salamat, Lord, sa mga salitang ito. Ikaw ang siyang manguna at sawayin mo, Lord, ang gawa ng kaaway, ang ubo na ito, upang ang distraction, Lord, ay patuloy kami, Lord, na makarinig ng malinaw na salita. Itong samot dalangin kasi dakilang Ama, in the name of Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. So, dito tayo sa paragraph 102. Ay, hindi pa nakashare. Okay na? Okay na sa screen nyo? Okay. Amen. Natin, no? So, ang message natin ay the harvest time. At pinangaral yan ng ating kapatid na si Brother Branham, 1964, December 12. Amen? At itong message na to ay mahaba to, no? Kaya isa to sa mga mahabang sermon ni Brother Branham, itong the harvest time. At kumuha lang tayo ng ilang mga paragraph diyan, amen, para mas lalo nating maunawaan yung mga previous na pangangaral dito sa harvest time. At ang scripture ay itong chapter 4, no? Especially yung verse 4. Now, sabi niya dito sa paragraph 102, now, to go back in Genesis, which is the beginning. Genesis means the beginning. We find that God gave His family eternal life. So makita natin, ang Diyos ay nagbigay sa kanyang first family, which is Adam and Eve. Okay, yung kanyang first family. Itinutukoy niya na first family. Yung His family. Ay, ang Diyos ay nagbigay sa kanyang family ng eternal life. As long as they stayed in this world and live by this word. So, makita natin na parang conditional. It seems na parang conditional, no? Pero hindi. Hindi yan condition na ibinigay. Kumbaga ang Diyos, sabi nila ay ang Diyos daw minsan parang bigay-bawi. No, it's not. Amen? Ang Diyos ay nagbigay siya ng eternal life, pero na kay Adam and Eve na yan, kung sila ay mananatili dito o hindi. So, ibig sabihin, binigyan ng Diyos si Adam and Eve na tinatawag na free will. Amen? Yung pre-moral agency. Na kung as long as they stayed in this word and live by this word, sila ay patuloy na magpapartake sa eternal life. Amen? But when they broke it, so sino ang nag-broke? Para hindi sila patuloy na makapag-partake ng eternal life. Sino ang may nag-broke? Binawi ba ng Diyos? Hindi. Kasi ang Diyos hindi siya bigay-bawi. Nasa desisyon na yan ni Adam and Eve. Kung sila ay mananatili sa kanyang salita. Ganon din ang mga believer. Kung tayo ay mananatili sa kanyang salita o hindi. Okay? Kaya kapag hindi tayo nanatili sa kanyang salita, at yung salita na yan ay hindi lang sa tinatawag na bahagi ng salita. Kailangan manatili tayo sa bawat salita. Every word. Amen? Kaya nga sabi dun sa scripture, kung babalikan natin, man shall not live by bread alone, part of the word. But every word, ibig sabihin lahat, bawat salita na nababasa natin o lumalabas sa kanyang bibig. Amen? So lahat yon ay susundin natin, pakikinggan natin, ipamumuhay natin
wala tayong isi-set aside, wala tayong i-ignore na kahit isa. Amen? Kundi lahat ng salita na lumalabas sa kanyang bibig ay dapat yon ay ipamuhay natin, tanggapin natin. Manatili tayo. Every word, not bread alone. Kaya sabi niya, but when they broke it, so sino na nag-broke? Si Adam. Siya na nag-broke eh. Hindi naman ang Diyos. Kasi ang Diyos, pag nagbigay siya, hindi yan tayo babawiin pa. Amen. Pero ang tao, pag nagbigay, bisa babawiin pa eh. Amen? But when they broke it, just one link in the chain of promises, yung promise ng Diyos ay parang isang isang chain. Diba? Yung, sa Tagalog yung chain? Kadena. Okay. So, isang mahabang kadena. So, yun ang promises ng Diyos eh. Parang isang one link in the chain of promises, yung isang link lang ng chain. Diba? Link by link yan eh. Yung kadena. Yung isang link lang ng chain, pagka napigtal yon, ano na nangyari? Nung na-broke nila, mga kapatid, yung chain na yon, dumating yung kamatayan kay Adam and Eve. So, sino ang nag-broke? Hindi ang Diyos. Okay? Dahil ang Diyos nga, nagbigay siya ng access para partake sila sa eternal life without any condition. Ang Diyos, hindi siya naglagay ng condition. Hindi conditional covenant yun. Pero, kapag ang tao, mga kapatid, ay nag-break siya doon, amen, mahuhulog siya. Di ba? Kasi link lang yan eh. Yung isang link doon ng chain na yon, kapag napigtal yon, mahuhulog ka. Ama, kasi nakahang tayo, mga kapatid, over hell. Amen? Kaya sabi niya, but when they broke it, just one link in the chain of promises, hindi na kailangan lahat ng link ng chain maputol eh. Yung isa lang ang maputol doon sa chain na yon, death. At yung death na yan, mga kapatid, ay promise din yan. Biro mo yung kamatayan, hindi lang yung mga eternal life, eternal condition, yung chain of promises. Pati yung kamatayan, na i-promise na yan. Naintindihan nyo? Ano ibig sabihin? Pati kamatayan na i-promise. Okay, mamaya, mas lalo natin maintindihan. Dito sa 103, it's a chain. Sabi niya, ikaw, you are hanging over hell with it. So merong chain, nakahawak ka sa chain, kaya nakahang ka over hell. Sa ilalim mo, hell yun. Impyerno. And that's the only thing that you carry through. Yung chain. Kaya hindi ka nahuhulog doon sa impyerno dahil nakahawak ka doon sa chain. Okay, para mas lalo nating maintindihan yung analogy, here's the picture. Okay, so nakita niyo na yung picture? A man is hanging over the depths of hell by a chain. Amen. Okay, diyan kinuha ni Brother Branham yan. Actually, yan ay famous analogy by John Bunyan in 1678. And then later, yan ay pinasikat ni Reverend Charles Spurgeon. Sino na nakakilala kay Spurgeon? Yung mga reader, kilala nila yan, Charles Spurgeon. Yan din ay great evangelist. Okay? Before Brother Branham. Then ginamit din yan ni Brother Branham. Yang a man is hanging over the depths of hell by a chain. Kaya ito nga yung mensahe na sinishare niya. Now, yan ay famous analogy ni John Bunyan. Yung chain, para mas maunawaan natin yung analogy na yan, yung chain ay represents God's words, His mercy, and grace. Yun ang nire-represent ng chain. At yung tao ay nahawak-hawak niya, the man has loosely holding the chain, symbolizing his faith. Kaya kapag bumitaw siya sa chain, o naputol yung chain, di ba, mahuhulog siya. Excuse me.
Kaya, so merong two possible ending. Itong picture na to, merong two possible ending. Number one, kung yung tao ay mananatili siya, if he holds on, keeps faith, he will be saved and pulled to safety to heaven. If he lets go, kung bumitaw siya, amen, the chain, mercy remains but he falls into hell. Kapag bumitaw siya. Okay, so yan yung two possible ending. Okay? Merong Bible connection yan. Yung Hebrews chapter 6. Verse 6, no? Yung falling away from faith after tasting God's mercy. Okay? At another one, yung Matthew 24:13. He who endures to the end shall be saved. Amen? So, yan yung biblical connection ng tinatawag na analogy na yan. Now, hanggang ngayon, merong tinatawag na debate pa rin, no? Sa mga Christian churches, denomination, at kahit dito sa end time. Amen? Yung eternal security, ibig sabihin ng eternal security, once you are saved, you are always saved. So, hindi nawawalang kaligtasan mo kasi ligtas ka na. Kaya kahit na gumawa ka ng kasalanan, mag-adultery ka, kasi dito sa end time, kapag bride ka, hindi nawawala yung pagiging bride. Kaya kahit na magsugal ka, mag-adultery ka, bride ka pa rin. Ganon din ang turo dito sa end time, may ganon mga churches. Eternal security. Meron namang mga Christian churches na sa kanilang turo ay nawawala yung kaligtasan. Losing your salvation. Amen? Kaya kung hindi mo unawaan ang mensaheng ito, ay hindi mo unawaan kung ano ba yung sabihin ng eternal security at ano yung losing your salvation. Hanggat hindi mo maunawaan itong mensahe na to. So ano ba talaga? Eternal security or losing your salvation? Sino naniniwala na nawawala ang kaligtasan? Siyempre, may tatayo na hindi. Ligtas ka na nga eh. Paano ka pa? Amen. So, pag hindi natin naunawaan ang mensahe, mga kapatid, hindi natin masasagot itong eternal security and losing your salvation. Now, sa paragraph 102 tayo. 103 na. Sabi niya, it's a chain, you're hanging over hell with it, and that's the only thing that carry you through. Okay, balik ulit tayo. Yan, tutukoy niya. Para magkaroon tayo ng malinaw na idea. Hindi lang pwede na kapag binasa natin, ano kaya ibig sabihin ng a chain, hanging over hell? Pagka hindi mo naunawaan yan, parang hangin lang yan na dumaan sa'yo. Kasi wala kang kaunawaan eh. Kaya kailangan talaga natin ng may magtuturo sa atin. Para hindi tayo maligaw. Kasi pwede kong i-interpret yan ng iba eh. Di ba? Pero yan yung ibig sabihin ni Brother Branham. It's a chain, you're hanging over hell with it, and that's the only thing that carry you through. Dahil doon sa chain na yun. Yun yung ibinigay ng Diyos kay Adam and Eve. We find that God gave His family eternal life as long as they stay this word and live by His word, yung chain. Amen? But when they broke it, binroke nila yung chain. Yung one link in the chain of promise, na broke nila yung one chain lang, yung one link ng chain, dumating na yung kamatayan. At lahat tayo ay minana natin yung kamatayan. Hindi binaypas ng Diyos yun. Amen? Kasi, yun yung sovereign of His word. Sabi niya, the day you eat thereof, that day you die. Okay? So, tinake nila mga kapatid. Nagpartok sila doon sa tree of knowledge, good and evil.
Hindi pwedeng i-bypass ng Diyos yun kasi sinabi niya sa kanyang salita eh. The day you eat thereof, that day you die. Kaya, nung nagpartake sila, na-broke nila yung isang link. Ang promise, mga kapatid, ay ano? Eternal condition. Kung mananatili sila. Amen. Pero hindi sila nanatili. Amen. Nag-decide si Adam na mag-partake doon sa tree of knowledge of evil. Na, bago pa man, sinabi sa kanila na pwede niyong kainin lahat ng mga puno dito. Maliban lang sa pagkakilala ng mabuti masama. Dahil sa araw na kainin niyo ito, partake, kayo ay mamamatay. Amen. So meron ng tinatawag na law. May batas na. Amen. Meron ng warning. Okay? Then sabi niya, when the believer becomes a make-believer. Hindi ba parang strange thing yan? Believer ka na, magiging make-believer ka pa? Di ba mayroong 3 classes of believer? Unbeliever, believer, make-believer. Pero dito sa quote ng prophet, when the believer becomes a make-believer, so believer ka, becomes a make-believer, anong possible way na yung isang believer ay magiging make-believer pa? Pag sinabi mong naniniwala ka sa message, yes, naniniwala ako sa message, naniniwala ako sa propeta. Believer. Tama? Eh may dumating ngayon na 8 messenger, si Parnell. Naniwala ka rin na 8 messenger, naniwala ka rin sa mensahe ni Parnell. Di ba? Yun yung time na magiging make-believer ka. Kasi yung mensahe na yon ay contrary doon sa message ng propeta. Amen? Ano yung mga message niya? Tapos ng rapture, tapos ng millennium. Di ba? O millennium now. Di ba? Tapos ng rapture, kaya millennium na. Kaya, ano turo nila? Son of Man now. Kasi millennium na eh. Kasi ang Son of Man ay sa dispensation ng millennium. So dahil tapos na ang rapture, amen, millennium now. Kaya ang tawag na spiritual millennium. Eh wala silang makita na spiritual millennium. Walang mabasang spiritual millennium eh. Kaya ang ginawa nila, pinalusot nila yung mga quotation na ano, Son of Man, tuldok, now. Diba? Kaya Son of Man now. Inalis nila yung tuldok. Amen. Kaya spiritual millennium na, Son of Man na. Son of David, Son of David now. Amen. Kasi nga, pag sinabing Son of David, yan ay millennium, 1,000 years. So para patunayan nila na millennium na, kailangan Son of David na sila, hindi na Son of Man. Tama? Kaya naglabas sila ng mga turo na Son of Man. Ayun, kita mo na sa mensahe, Son of Man now. Now, kaya yung ibig sabihin ng prophet, when the believer, naniwala tayo sa message, naniwala tayo kay Brother Branham, becomes a make-believer and lives on the word that's contrary to this word, he cut his fellowship with God. One link broke. Ganon ang nangyari kay Adam. Ganon ang mga nangyari sa naniwala doon sa 8 messenger, na nagpakilalang 8 messenger, na ngayon, nag-adultery na. Kaya iniwan na siya ng mga follower niya dahil nangalun niya. Diba? Pero doon na sila natauhan. Diba? Pero sa word, hindi lang nakita. Amen? Kaya kung ano nangyari kay sa mga believer na naging make-believer, ganon din nangyari kay Adam. Diba? Hindi na siya tunay na mananampalataya kasi iniwan niya na yung salita eh.
Di ba? Tipo yan sa mga believer ngayon na kung saan naniwala sa ibang mga turo. Amen? Then, sabi niya dito, remember, your faith in this word is like a chain. Kaya nga, yung chain nagrepresent ng ano? Ng word. Na kailangan mga hawakan mo yun eh. Every word, kailangan you live by every word out of His mouth of God. Diba? Hindi ka dapat bibitaw doon. Pero nasa iyo na yan, kung sa dulo bibitaw ka. Wala na sa Diyos na decision yun. Kung bumitaw ka, hindi na kasalanan ng Diyos. Kaya hindi kasalanan ng Diyos nung magkasala sa Adam and Eve. Kasi sila yung bumitaw sa chain eh. Ibinigay ng Diyos yun. God gave His family eternal life. Yung chain na yon, para hindi sila mahulog sa hell, para hindi sila magkasala. Pero, yung eternal life na yon, ay ano, as long as they stayed this world, hanggang manatili sila sa chain. Excuse me. Now, sabi niya, remember, your faith in this world is like a chain. Yung pananampalataya natin sa salita ay katulad ng isang chain. So, yan yung analogy natin ngayon. Yung pananampalataya natin sa kanyang word ay itinitipo sa chain. Yung chain, maraming ano yan, link, di ba? Then, sabi niya, a chain is its strongest at its weakest link. Ano ibig sabihin? O, siyempre, hindi natin naiintindihan eh. Tama? O, sino dito na inintindihan niya kagad? A chain is its strongest at its weakest link. So, sino dito nakarinig na merong preacher na pinaliwanag to? Tagal na natin may believer eh. Naintindihan natin to? Ano ba to? A chain is its strongest at its weakest link. O, kita mo, kaya tinatranslate natin sa Tagalog ngayon, pero hindi yan dapat i-translate sa Tagalog. Kasi yan ay ano, idiomatic expression. Kaya hindi mo kailangan i-translate sa Tagalog yan ng word by word. Dahil lalo ka mamamali, yan ay idiomatic expression sa English language. Kaya kailangan pag babasa tayo ng English, alamin natin yung mga idiomatic expression eh. Kasi pag hindi, ayun na naman, yari na naman. Makakapag-interpret ka na naman ng sarili mo. So kailangan, ano bang ibig sabihin niyang idiomatic expression na yan? Ginagamit ni Buddy Branham yan. Pag tinype niyo yan, ilang beses niya yan minention sa mga messages niya. A chain is its strongest and its weakest link. So yan ay, sa English, yan ay idiomatic expression. Ang ibig sabihin, the strength of a system or organization or a group or family by its weakest component or member. If one part fail or is weak, the entire thing can be failed or compromised. Pag merong isang mahina doon na bahagi ng katawan, ng pamilya, yung buong pamilya ay ano, o compromise o mapapil. Amen? Kaya, yung weakest link, yun ang magpapapil. Tama? Kaya kailangan yung weakest link, tumibay siya. Kasi pag yung weakest link, bumigay siya, buong pamilya apektado. Buong miyembro, buong church, buong organization, buong community. So kung ano yung nakita natin na mahina, palakasin natin. Kunyari, sa katawan, ang mahina ay yung tuhod. Di ba? Palakasin mo yun. Di ba? Kasi kapag bumigay yun, bagsak ang buong katawan. Amen? Ang origin yan ay yung actual chain. Yang kinuha, yung salawikain na yan. A metal chain strength is determined by its weakest link.
If one link breaks, kapag naputol, the entire chain fails. Wala, naputol na eh. Amen? Kaya nga sa kwintas, di ba sa kwintas, lalo yung mga gold, ang pinapatibay nila doon, yung duktungan. Kasi ang duktungan, yun yung pinakamahina. So ang gagawin nung, ang tawag sa gumagawa nun? Hindi, yung natutunan, alahero, nagtitinda ng alahas yun eh. Basta yung gumagawa nun. Okay? Mas pinapatibay nila yung duktungan na yon. Kasi kapag hindi, yun yung weakest link. Kaya kung meron tayong mahihinang bahagi ng katawan, patibayin natin. Amen? Huwag nating i-condemn. Amen? Bagkos, patuloy natin silang palakasin, mga kapatid. I-encourage. Pero, huwag nating gamitan ng maling pag-ibig. Meron kasing maling pag-ibig eh. Yung kinukonsinti mo na, yung kahinaan niya, na dahil siya yung pinakabunso, nakakawawa, nakukonsinti na natin. Dapat patibayin mo yon sa pamamagitan ng pangangaral, sermon. Sermonan mo siya. Lalo sa salita ng Diyos, kapag naagawan ng mali, pagalitan mo. Pero kapag kinukonsinti mo, hinahayaan mo, tapos proud ba tayo na, hindi minsan yung mga anak ko, hindi ko nasasaktan eh. Huwag kayong proud doon. Mali nga yun eh. Sabi ng Bible, huwag niyong ihiwalay. Di ba? Ang pamalo. Pag nagkamali, paluin nyo rin. I-spank nyo sa puwet, di ba? Pagalitan nyo, sermonan nyo. May mga parents ganun eh. Ni minsan yung mga anak ko, hindi ko nadapuan yan kahit pitik, kahit. Kapag hinayaan natin yon, maling pag-ibig yon. Kaya train up a child. Kapag nagkamali sila, sabihin natin yung pagkakamali nila. Sermonan mo, pagalitan mo. Amen. Pero, pagtapos na yan, encourage mo. I-correct mo siya. Diba? Pakainin mo ng honey. Amen. Kaya yung pag kinukonsulti natin, ang isa sa mga member, lalo sa pamilya, yan ay maling pagpapalaki ng bata. Kaya pagka lumaki na yan at tumanda ka na, habang ang mga bata lumalaki, tumatanda ang magulang, kawawang magulang. Amen. Kawawa din yung bata pag wala ka na. Amen. Lalo kung ikaw lang yung talagang kumakampi. Tapos yung ibang mga kapatid ay nag-aaway-away sila dahil may favoritism si mama, may favoritism si papa, na dapat wala. Amen. Yan ay maling pag-ibig. Kung sino man sa kanila ang may pagkakamali, i-correct. Pagalitan mo, sermonan mo, i-correct mo siya, sabihin mo ang kanyang mali, at ipakita mo yung Word of God. Amen. Pero kung hahayaan mo lang, amen, magsasuffer ang buong pamilya. Amen. Yan yung, a chain, it is strongest at its weakest link. Kasi yung weakest link, hinayaan mo lang eh, na magpatuloy sa ganong kahinaan niya. Hindi. Kung sino yung weakest link, yun yung pokusan natin na palakasin natin. At ang number one dyan na magko-correct, yung parents, hindi naman yung pastor. Di ba? Dahil, ang pastor kasi during service lang naman yan eh. Di ba? Kaya ang headship ng family ay ang husband. Tama? Sila yung first ministry sa Panginoon. Sa isang organization, ganun din yan, relationship, the weakest person or link can bring down the entire group. Kahit sa basketball eh. Di ba? Kapag nagpasok ka doon ng isang player na bopol, di ba? Yun ang magpapatalo sa inyo. In systems or process, the weakest component can use the entire system to fail.
So, anong gagawin natin sa weakest link? Palalakasin natin yun. Amen. Sa pamamagitan ng pag-advise, pagkukorek. Kapag nagkamali, i-correct mo kagad. Amen. Pagalitan mo kagad. Kasi kung yung pagkukorek ay walang authority, hindi na ma-realize na nagkamali sila kasi wala namang authority yung boses mo eh. Minsan, hindi ko pinagalitan yung mga bata, hindi ko pinalo. Amen. Hindi yun ang pinapractice ko kahit sa mga anak ko. Amen. Kapag naagawa sila na magkakamali at lalo sumobra na talagang sermon, dati talagang bugbog pa eh. Kaya yung mga anak ko, walang matigas ang ulo dito. Amen. Our team is success only as strong as its weakest link. We need to support each other. Yan ang ibig sabihin niyan. Kailangan suportahan natin ang bawat isa. Naging sa church, suportahan din natin ang bawat isa. Kapag may problema, lalo ang pastor, kapag alam niya may problema, kailangan yung pastor, suportahan niya rin. Kahit nga financial eh. Di ba? Ganon din sa bawat isa sa pamilya, suportahan natin yung weakest link. Amen? Suportahan natin ng church. Amen? Paano natin susuportahan ng church? Unang-una, lagi tayong present sa attendance. Di ba? Pag may mga gawain, at sa pagbibigay. Yan ay support eh. Amen? Kaya nga, ang pastor pinapalakas tayo sa pamamagitan ng mensahe. Meron ding kasabihan yan no, sa Pilipino. Ang sakit ng kalingkingan, damdam ng buong katawan. Kaya pag may problema ang isang membro ng pamilya, mararamdaman ng buong pamilya yan. At kapag ang ama o yung parents ay hindi nila makontrol yan, di ba, magiging magulong pamilya. Amen? Ibig sabihin, kapag may problema ang isang miyembro ng pamilya o komunidad, lahat ng tao sa paligid nito ay naapektuhan at nararamdaman din yung epekto nito. The same din yan doon sa idiomatic expression na yan. Now, balik tayo. It's the strongest that cause that's all it hold. Yung strongest na link doon, siyang dahilan bakit na nakapangahawakan pa na natili ang isang pamilya sa Panginoon. Walang iba kundi yung headship. Pero kapag yung headship ay nanghina na siya na yung bumitaw, wasak yung buong pamilya. Di ba? Kaya pananagutan yon ng Ama. Kasi ang nagbigay ng pamilya ay ang Diyos. Kung paano din naman, ang Diyos din ay nagbigay sa kanyang family ng eternal life. Bumitaw lang sila. Hindi ang Diyos ang bumitaw. Hindi binawi ng Diyos yung eternal life. Kundi sila ang bumitaw sa fellowship sa eternal life. Amen? Sabi dito, and if there is something in the Word, sa message, sa Bible, na hindi kayo naiintindihan, hindi nyo naiintindihan, huwag nyo subukang intindihin. Huwag nyo pipilitin na unawain o magbigay ng interpretation o makinig sa iba. Katulad niyan. Tapos na ang rapture. Millennium na. Son of Man now. Pag nakinig tayo doon, tinanggap natin yon. Yun yung time, mga kapatid, na naputol na yung link. Asahin natin. And if there is something in the word that's puzzling to you, something that you have heard different, parang kakaiba yun May duda ka na nga kakaiba eh. Pero pinaniwalaan mo pa. Alam ko, hindi pa tapos rapture. Alam ko, hindi pa millennium. Alam ko, nag-iintay pa lang kami ng rapture. Bakit? Rapture na. Bakit millennium na? Bakit Son of Man na? Something that you have heard different, but they said, dumating ngayon yung 8 messenger. Nag-preach ngayon na.
Tapos na ang rapture, tapos na ang bride. Diba? Wife na. Son of man now. Kasi millennium na. Amen? That's the only thing. Sabi niya. Because it's the only thing that take you over the flames of hell. That's right. Kasi naputol na eh. Tumanggap ka na ng mga doktrina, ng mga kredo. O hinaluan mo na. Yung chain, hinaluan mo na ng kredo. Sabi niya, because that's the only thing that you take over the flames of hell. That's right. So ikaw na rin. Hindi mo na pwedeng sisihin ng Diyos kasi binigyan kanya ng ano? Ng chain. Binigyan tayo ng chain. Binigyan tayo ng propeta. Binigyan tayo ng mensahe. Babasahin na nga lang natin. Pakikinggan na nga lang natin eh. Di ba? Eh meron nag-preach sa'yo ngayon. Naggaling-galingan ngayon. False teacher. Naniwala ka. Tinanggap mo. Kanino kasalanan yon? Hindi mo pwedeng sisi sa Diyos. Nasa'yo na yon. Kasi, una pa lang, parang kakaiba. Parang bago ah. Eh pinaniwalaan mo. Diba? Katulad ni Eva. Alam ni Eva eh. Yung sinabi ng Diyos sa kanila eh. The day you eat thereof, that day surely die. Alam niya, sigurado siya. The day you eat thereof, you will surely die. Siguradong mamamatay ka ang pagka-partake ka. Yun alam niya. Surely die. Anong ginawa ni Satanas? Basahin natin. But of tree of knowledge good with evil, sabi ito sa Genesis 2:7, that shall not eat of it. Huwag niyong kakainin. For in the day that eatest thereof, sa araw na kainin ito, thou shall surely die. Kabisado ni Eva at Adan yan. Okay? Pero nung na-meet niya si serpent, ang sabi ng serpent sa kanya, tama. And the serpent said to the woman, you shall not surely die. Dinagdagan, ilang word ang dinagdag? Isang word ang dinagdag. Hindi 3 talata, hindi sentences, kundi isang word lang. Genesis 2:17, thou shall surely die. Genesis 3:4, you shall not surely die. Isa lang, isang word lang. Diba? Eh sabi niya, when the chain is broke, with Adam and Eve, the first family, now, remember, they didn't break a sentence. They didn't break 3 words. 1 word ang binrake lang. 1 word lang. Son of man, now. Dinagdagan, imbis na period na eh. Eh sabi niya, man shall hang over hell by every word. Nakahang tayo over hell. Dahil sa every word. Yung chain. Every word that proceeded out of the mouth of God, that's man. Eternal destination is determined. Diba? Ang eternal destination natin, ng tao, na-determine doon sa chain na yon, na pag hawakan mo siya, hindi ka mahuhulog. Eh pag bumitaw ka, kasalanan mo na yon. Diba? Kaya it's a choice. Ang eternal destination natin, it's a choice. It's a choosing a bride. Amen? Nabasa yung choosing a bride? Ang eternal destination natin is determined by a choice. Pero yung eternal life, binigay ng Diyos yan. Hindi yan bigay-bawi. Nasa'y na yan kung paano pangahawakan. Nasa'y na yan. Kapag hinaluan mo yan ng kredo, mapipigtal yung chain. Kaya nga, pag son of man now, mapipigtal yung chain. Amen? Son of David, Pastor. Why? He'll hang by the chain. Nakahang tayo dahil may chain eh. Yung word. Son of man ngayon eh. Or he'll hang by a creed. Saan tayo nakahang? Sa pure word? Sa every word? O sa credo? Son of man now.
Rapture na, tapos na ang rapture, millennium na. Diba? Ano pang mga turo? 7 thunders na, revealed na sa akin 7 thunders, bukas na yung 7 seal. Saan ka nakahang? Sa chain or sa credo? Ang ginawa mo, hinalo mo. Yung credo at yung chain. Pigtal yung chain. Siya hinaluan mo eh. Or if there is a creed mixed into the chain, there is where the weak link is. You are gone. Hulog ka. That's where the weak link was. Yun ang ibig sabihin pala ng weak link. Yung chain, hinaluan mo ng credo, kaya nagkaroon ng weak link. Yung chain was with Adam and Eve. Ganun ang nangyari kay Adam and Eve. The weak link. Surely he said, God. But surely God it said. And if God said it, God meant it. And he will also keep his word by saying, yan sovereign ang Diyos. The day you eat thereof, that day you die. Ang Diyos ay hindi sovereign sa kanyang desire. Di ba? Kasi kung sovereign siya sa kanyang desire, sana walang napahamak. Sana hindi sila napahamak. Kasi ang nais ng Diyos ay walang mapahamak, kundi lahat ay maligtas. Eh bakit napahamak si Adam and Eve? So, ang Diyos hindi siya sovereign sa kanyang desire. Sovereign siya sa kanyang word. At yan yung kanyang word doon sa Garden of Eden. The day you eat thereof, that day you die. Diyan sa sovereign. Hindi niya pwedeng sirain yan. Hindi niya pwedeng i-bypass yan. Yung the day you eat thereof, that day you die, he cannot bypass it kasi sovereign siya sa kanyang salita. Pag sinabing God is sovereign, sa salita yun. Hindi sa kanyang desire. Amen? The day you put into your anything else besides the unadulterated word of God into your soul, that's the day you are separated from God. Tumanggap ka ng ibang turo. Tumanggap ka ng credo. Galing doon sa 8 messenger. O kahit sino pa yung mga pastor na yan. Pastor ay spiritual husband, pastor ay headship. Diba? Two-soul doctrine. 7 thunder revealed. Revealed na sa akin ang 7 thunder. Akala na natin salita lang yun. Pero tinatanggap natin yan sa ating kaluluwa. The day you put into you anything else besides the unadulterated word of God into your soul. Kaya sabi dun sa quote, diba na, ano nangyari sa kaluluwa ni Adam? Ano nangyari sa kaluluwa ni Adam? Darkness. Marred. Diba? Yung kaluluwa ni Adam, sin upon his soul. Kasi tumanggap siya ng credo. Ganon din sa atin, katulad tayo ni Adam, kapag tumatanggap tayo ng maling turo, hindi lang ito intellectually, hindi lang ito sa bibig, hanggang kaluluwa yun. The day you put into you anything else beside the unadulterated word of God into your soul, that's the day you are separated from God. So ano nangyari sa atin? Separate tayo sa Diyos. So sino may kasalanan? Ikaw din, kasi tumanggap ka ng ibang turo outside sa unadulterated word of God. At akala natin basta lang intellectually lang, sa isip lang yon. No. Sa kaluluwa din natin, nadumihan yung kaluluwa natin. Amen. Kaya pag nadumi ang kaluluwa mo, ano yan? That's the day you are separated from God. Wala na. Pero hindi ibig sabihin ay total loss ka na. Hindi pa, kasi buhay ka pa Diba? May chance pa rin. Habang ang tao ay nabubuhay, may chance siya makabalik sa Diyos. Now, this is very strong, but just listen close. One word, isang salita lang. Example natin uli. Son of man, now. One word lang. Yung now lang
One word separated man from its eternal life chain. Kasi separate ka na. Bumitaw ka na doon sa eternal life chain. Amen? One word lang. Yun ang nangyari kay Adam and Eve. You will not surely die. Yung not lang eh. One word lang. Nahulog na sila mga kapatid sa pagkakasala. Na-struck na sila ng kamatayan. Yan. Pag sinabi yung Son of Man now, i-search natin Son of Man now. Ilan yan? 32. Pero lahat yan, Son of Man, tuldok. Now, notice, Son of these things. Coming of the Son of Man, tuldok. Now, does your spirit discern this right? Coming of the Son of Man, tuldok. Now, do you understand? Ngayon, naunawaan nyo? Ayan, ang dami lahat yan may tuldok. 32 result yan. Son of Man now, may tuldok yan. Yan. Days of Sodom shall be the coming of the Son of Man, tuldok. Now, go back and look what has been in the days. Ibang sentence na yon kapag tumuldok ka. Kaya yung grupo ng mga Parnellites noon, amen, nahulog. Na-broke ang chain. Amen. Kasi dinagdagan ng now. Wala na yung now. Ibang sentence na yung now. Amen. Kaya mahalaga talaga na meron din tayong knowledge sa pagbabasa at kine-check natin. Tingnan ko nga kung tama yung sinasabi ni Pastor. Eh naniwala ka agad, 8 messenger eh. Diba? Yan. Lahat yan may tugdok. 32. Kaya, babagsak tayo sa man shall live by every word that proceeded out mouth of God. Amen? And then sa Revelation 22:18, I testify of these things, if any man shall add one word, dinagdagan ng not, dinagdagan ng now. Hindi na kasama yung now, ibang sentence na yun eh. I testify of these things, if any man shall add one word to this, or take one word of this book out, his part will be taken from the book of life. Aalisin. Kaya biyaya ng Diyos, nakita natin, di ba, na mali pala yung turo na yun. Kaya, yun ang papupurihan mo sa Panginoon. Hindi yung mga blessing na dumarating sa iyo, sa lapi, hindi yun. Na maalis ka sa maling turo, na nadaya ka na, pero nakabalik ka pa sa chain. Yun yung blessing, na nakabalik pa tayo sa eternal chain. Biyaya ng Diyos yun. Nasa maling turo ka, grabing maling turo, Son of Man now, tapos nakabalik ka pa sa eternal chain. Yun yung biyaya ng Diyos. Amen? Sabi niya, it is not our good living that just something goes with it. It isn't our church loyalty that goes with it. But the main thing is staying with the Word. Kailangan manatili na tayo sa kanyang salita. Hindi lang yung church loyalty, hindi lang yung good living, pero ang pinakamahalaga, manatili sa kanyang salita. Don't eat nothing else but the word. Sabihin, huwag ka bastang maniniwala. Diba? Nagpakilala lang na 8 messenger, binabanggit lang si Buddy Banham, sinabi ng propeta, huwag kang bastang maniniwala. Don't eat nothing else but the word. Stay with it. One time, sharing pala kami ni Brother Joel. Di ba? At napunta yung usapan namin sa predestination. Sabi doon ng mga kausap niya daw, doon sa lugar niya na ang predestination daw ay blueprint. Sabi ko, unang-una, wala kayong mababasa na predestination ay blueprint. Sige nga, basahan niyo ako, predestination ay blueprint. Dahil,
contradict yung dalawa eh. Pag pinabing predestination, for knowledge yun. Isip ng Diyos. Sino dito nababasa niya isip ng Diyos? Hindi. Pero sino dito nakakabasa ng blueprint? Kasi nag-print nga eh. Di ba kaya nga, blueprint na i-print yan. So, mababasa mo na yan. Example, sa building, may blueprint yan. So, mababasa yan ng engineer, mababasa yan ng architect. Kasi sila ang gumawa ng design na blueprint yan eh. Pero before, bago naging blueprint yan, nasa isip pa lang yan. Di ba? Hindi pa blueprint yon. Sabi ko, kita mo sa kabubuhan. Pag sinabing blueprint, print nga eh. Pero pag isip ng Diyos, hindi pa print yun. Mind of God pa lang yun, wala nakakaalam nun. Yun ang predestination, yun ang foreknowledge. Kaya wag mong paniniwalaan kaagad. Hindi mo nga nabasa sa message na ang predestination ay blueprint eh. Sabi ko, kung ako kausap ng chichinelasing ko eh. Iba yung blueprint, iba yung mind of God. Hindi mo pwedeng itipo yung mind of God blueprint. Ang blueprint, ititipo mo na sa ano? Sa Bible. Yan na yung blueprint ng mind of God. Di ba? From Genesis to Revelation. Yan yung mind of God. Yun ang blueprint. Hindi yung mind of God ang blueprint. Kaya, pag mga argumento, huwag kayo basta maniniwala doon sa kanilang mga argumento na ang blueprint ay mind of God. Unang-una, wala sa Bible, wala kang mababasa sa message na ang blueprint ay mind of God. Pag sinabing blueprint, mababasa mo nga yan. Katulad ng message. Pinis si Buddy Banham. I-translate ngayon into letter, naging spoken word. O yan ay blueprint. Type-print na eh. Pero before, naririnig mo lang. Di ba? Kaya ang blueprint, mga kapatid, ito na yung Bible. Yan yung blueprint. Kaya nga, print eh. Gumamit ka pa ng print kung hindi man nababasa. Kaya English word pa lang, kapag hindi mo na naintindihan, anong tawag sa'yo? Pulis. Ano sa Tagalog ng pulis? O, tanga. Di ba? Ayaw natin ng salitang tanga, pero okay sa atin yung pulis virgin. Magagalit sila pag gumagamit ka ng word na tanga eh. Pero pag gumagamit ka ng pulis virgin, maganda pakinggan. Kasi, hindi natin lingwahe. Pero pag lingwahe natin, nagagalit tayo. Now, this grain must be a good grain. It must be free from fault. Yung word of God, yung chain. Kailangan yung word of God, wag mo siyang hahaluan. Hindi pwedeng hybrid grain. Because hybrid grain, hindi na mag-grow yan pag tinanim mo. Subukan mo magtanim ng hybrid grain. Makakapag-produce ka ng hybrid grain, pero hindi na mag-grow yan pag sinubukan mong itanim. Amen? It can't grow. Kaya hindi tayo lumalago. Di ba? Ang tagal natin sa mensahe, kung sino-sino na yung pastor na pinagdaanan natin, kasi nga puro hybrid teaching, hindi tayo lumago. Kasi hindi nga nag-grow pag hybrid grain. Yan daw yung mga nangyayari sa mga simbahan, sa mga end-time churches, mga hybrid teaching, hybrid preaching. Eh si Adam, meron siyang choice. Kung mananatili siya, the word and live, or disbelieve one word. So, yun yung choice ni Adam. Yun ang ibinigay ng Diyos. Ganon din tayo. Kung gusto nating manatili o hindi. Ganon din dito, literally. Gusto nyo manatili dito, sa ministry na to, sa fellowship na to, o hindi. Choice nyo yun. Walang pwedeng pumigil. Adam had his choice. Una, the word and live. Manatili siya. Or, disbelieve. One word and die. One word lang in disbelieve, ha? Hindi every word, ha? Disbelieve, one word and die. One word lang. Kaya one word lang, namatay sila. Ganon din tayo. Isang maling doktrina lang na meron tayo dito sa TNT. We are all die here. Kaya kapag merong maling doktrina dito, may choice ka ngayon na iwan to. Di ba?
Pastor, aalis na ako kasi meron kang maling doktrina eh. Gawin mo ng madali yun pag merong maling doktrina dito. Alis ka na agad. Kahit sino sa inyo. Kung may nakita kayong maling doktrina na wala sa mensahe. Kasi mamamatay ka doon. Dahil binigyan tayo ng Diyos, katulad ni Adam and Eve, ng choice. Because we have to be. If God put Adam on the Word, nilagay niya si Adam sa Word, at binigyan siya ng pre-moral agency, ang ginawa ni Adam ay nag-delete sa one word, choice ni Adam yun. Hindi kagustuhan ng Diyos yun. Kasi nilagay ka na sa Word eh. Ganon din tayo. Kung nilagay tayo dito sa Word, at umalis ka pa, choice mo na yun. Huwag mo nang isisi doon, o huwag mo nang isisi doon sa kung sino man. If God put Adam on the Word, and the Word only, then He puts us on a creed, or any kind of creed, then God is a just. Hindi pwede na ang Diyos din ang naglagay sa atin sa mga maling turo. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos na si Lord kasi. Hinayaan niya na maniwala ako dun sa Son of Man now eh. Di ba? Magiging siya? Unjust na Diyos. Pinermit niya na maniwala ka. Hindi, tinalaga kasi ng Diyos na maniwala ako sa maling turo. Eh. Diyos kasi may pagkakatalaga eh. Ha? Sabi niya, kung nilagay ka ng Diyos sa Word, then ilalagay ka sa creed, anong klaseng Diyos yan? Lord, ano ka ba naman? Saan ba talaga ako? Sa Word o sa credo? Bakit hinayaan mo na magkaroon ako ng credo? Nilagay mo ako sa Word, tapos nilagay mo din ako sa credo? Anong tawag? Ang Diyos daw magiging unjust. Pag gano'n ang unawa mo. Di ba? Magiging unjust ang Diyos sa kanyang judgment. At it isn't becoming to His holiness nor His sovereignty. Magiging unbecoming to His holiness, sovereignty na inilagay ka ng Diyos sa every word, tapos inilagay ka sa credo. Kasi naniwala ka doon sa mga maling turo, naniwala ka rin sa propeta, naniwala ka din kay pastor, naniwala ka sa 8 messenger. Lord, pinaniwalaan ko eh. Ikaw kasi. Kaya lahat pinaniwalaan ko. Magiging unbecoming ang Diyos. Diba? Hindi. Ang Diyos nilagay niya tayo sa Word. Nasa iyo na yan. Diba? Kung paano mo pangahawakan yan o tatanggap ka ng mga panibagong turo. Nasa iyo na yan. Kasi katulad ni Adan, binigyan niya ito ng kalayaan. Wag na natin sisihin ang Diyos kung nagkamali tayo sa pagtanggap sa mga maling turo. Tapos naituro mo pa. Kaya buti na lang. Hindi na ituro ni Brother Juan. Di ba? Napigilan eh. Hindi piniripit ng Diyos maituro pa sa iba yung Son of Man now na yan. Di ba? Kasi kung hindi, at may mga naniwala, malaking pananagutan yan. Son of Man now, mga kapatid. Nasa millennium na tayo. Tapos may dala-dala ka pang tarpulin. Ang dami yata pinaprint ni Brother Juan na tarpulin. Di ba? Ipaskil mo yan sa bawat kanto. Son of Man now. Hindi pinirmit ng Diyos. Di ba? Paragraph 1117, matatapos na tayo. Para maunawaan natin yung tinatawag na predestination, pre-moral, at sovereignty. Ang Diyos ay sovereign, ano bang tamang pronounce dyan? Sovereignty. Tama? Sovereignty ba? Sovereignty. Roger. Sovereignty. Sovereignty. Okay. Which is which? Mamaya. Pakinggan ko. Sovereignty. Sovereignty. Tama. Sovereignty. Hindi sovereignty. Kasi sino ba yung naringgan kayo sovereignty na yan? Sovereignty. Okay. Now, we have the same choice. Katulad kay Adan and Eve. We have the same choice. Because we have to be. Kasi yan ay programa ng Diyos na nilagay sa atin eh. Okay? Kung ang Diyos nilagay niya si Adam sa Word, sino naglagay kay Adam and Eve sa Word? Ang Diyos. Okay. So matuwid ang Diyos. Then He put us on a creed. Tayo naman ay nilagay niya sa credo.
or any kind of creed, then God is unjust in His judgment. Biro mo, si Adam, nilagay niya sa word, tapos nilagay niya tayo sa credo. So, hindi pera ang Diyos. Diba? Sabi niya, then God is unjust in His judgment, and it isn't becoming to His holiness, nor His sovereignty. But it is becoming to His sovereignty to see that He puts every man on the same basis. So, inilagay niya ang tao sa parehong basihan. Okay? Yung pre-moral. And He is God and change not. What God does first, He forever does the same thing. He never changes His program, only things. He magnifies it, but He never changes it. The same thing continues on. And now, Adam had a choice, and if he held to the word, he lived it. Kung ano, pinanghawakan niya ito. If he didn't hold to the word, he died. So, anong nangyari? Hindi niya ito pinanghawakan. Namatay siya. We get the same thing. Narinig mo na ang mensahe, di ba? Hindi mo pa rin pinanghawakan dahil nakarinig ka ng mga bagong kredo na sa tingin natin malalim to, bago to. We die. That moment na tumanggap ka ng maling turo, we die. We are separated from God. Kaya kailangan, we stay with the word. We live. Kung mananatili tayo sa kasalita, mabubuhay tayo. Man shall live by every word. But if we don't, we die. We spiritually die. Oh, we can still make noise. Diba? Kahit malakas ka pang mangaral, kahit malakas kang kumanta, diba? Magpatotoo, mag-tithes and offering, we can still make noise, sure, kick around, holler, and carry on. Pero, we spiritually die. They're dead while they're living, the Bible said. So we find that this choice is given to us. So kaya tayo nadadaya, dahil choice din natin pala. Kaya hindi pwedeng sisihin Lord, di kasalanan ni 8 Messenger Hindi mo pwedeng isisi doon. Bumitaw ka sa word Di ba? Alam mo naman na iniintay natin yung rapture, tapos naniwala ka, rapture na. Iniintay natin ang millennium, naniwala ka, millennium na. Di bumitaw ka sa word, hindi mo na pwedeng isisihin doon kay 8 Messenger. Kasi may choice tayo. Kung tayo mananatili sa word, o hindi. But he compromised to Satan's one word. Ganon ang nangyari kay Adam and Eve. Ganon din ang nangyari sa atin lahat tayo. Diba? Hindi lang si Brother Juan, lahat tayo. Kasi tayo naniwala din sa mga maling turo doon sa churches na pinagalingan natin Diba? Pastor ay headship, revealed na ang 7 thunder, bukas na ang 7 seal, may 2 kaluluwa ang tao. Diba? Oneness. Na-compromise tayo kay Satanas. One word. Then, we are spiritually die. Amen. Pero, ang lakas natin na magyabang. Mensahe tayo. Kami ang pinakamagaling na mga tagapagturo sa mensahe. Third pole, preaching to the lost. So, ganun nangyari sa mga churches, sa mga believer, na compromise kay Satan sa pamamagitan ng one word lang. And if the beginning which God in His grace and mercy could have bypassed all the suffering that we done, ibig sabihin, hindi pinirmit ng Diyos. Binaypas niya. Kasi sa fornalis ng Diyos, nakita niya lahat. Nakita niya yung mga deaths of little babies. Maging yung panahon ni Hitler, nakita niya yung mga gas chamber, yung mga sinunog ng mga bata. Nakita lahat ng Diyos yun. Yung Second World War, yung mga Hudyo na pinagpapatay ng mga German soldier, mga gas chamber, mga bata, mga sanggol. Nakita ng Diyos yun. Bakit hindi niya binaypas?
Ang Diyos ba, hindi ba siya maawain? Wala, inosente yung mga bata. Bakit hinayaan niya mamatay doon? Doon na lang tayo. Doon sa Second World War, sa panahon ni Hitler, na ginawa niya sa ano yun? Camp, anong tawag doon? Extermination camp. Diba? Bakit hindi binaypas na lang ng Diyos yun? Na pinagpapatay yung mga bata, yung mga little babies. Sa panahon ni, sino yung pinakamalupit na Pope? Pope Innocent? Diba? Sa panahon ng mga emperor, bakit hindi binaypas ng Diyos yun? Ibig sabihin, dapat hindi na tinalaga ng Diyos na mangyari. Pwede naman gano'n, di ba? Na huwag niyang italaga yun eh. Kasi siya naman ng Diyos, makapangyarihan siya eh. Bago pa man mangyari, yung mga bagay na mga nangyari sa history, sa past, nakita niya sa foreknowledge yun eh. So dapat binaypas niya na yun. Kasi hindi maganda tingnan na hinayaan niya lang ng mga bata mag-suffer. Sabi niya, which God in His grace and mercy could have bypassed. Diba? Dahil sa kanyang grace and mercy, pwede niya sanang i-bypass lahat ng suffering. Yung mga deaths of little babies and everything, yung mga wars in eternals and crucifixion. Maging crucifixion ni Jesus, pwede niyang i-bypass yun eh. Di ba? Dahil ang Diyos, full of grace and mercy. So kung gagamitin ng Diyos ang kanyang full in grace and mercy sa pagiging sovereign, binaypas niya na sana yan. Kaso hindi yun ang sovereign ng Diyos. Ang sovereignty ng Diyos ay ano? Yung kanyang word. Doon sa Garden of Eden, meron na siyang word na binitawan. The day you eat thereof, that day you die. Naipasa na lahat yan sa sangkatauhan. Hanggang lahat ng isinila ngayong 2026, yung kamatayan. Yung suffering, dadanasin lahat yan. Sanggol pa lang, dadanasin niya lahat ng suffering. Kahit nga pusa, aso, dadanasin nila ng suffering dito sa mundong ito. Bakit hindi na lang binaypas dahanan ng Diyos yan na siya naman ay punong-puno ng habag at awa? Sana binaypas na ng Diyos eh. Sabi dito, if He could have bypassed it, kung iba-bypass ng Diyos, lahat ng mga suffering na yan, His sovereignty of His word would have permitted Him to bypass it. Kung ipipermit yan, ano? He would have been unjust. Magiging unjust siya. Diba? If He didn't bypass it then. Do you get it? He can't bypass it. Hindi niya pwedeng i-bypass yun. He never bypassed it for Adam. Sana. Bakit pa natin pag-uusapan yung mga deaths of little babies, wars? Diba? Doon na lang kay Adam eh. Sana binaypas na lang ni Adam, binaypas na lang ng Diyos yung kay Adam. Hindi niya na sana hinayaan si Adam ay ano, napaalisin sa Garden of Eden. Diba? Pinalayas. Na-cut off ngayon yung ano, eternal life. Kasi nagpapartik sila ng eternal life doon sa Garden of Eden dahil nandun yung eternal life. Pinaalis sila. So na-cut off yung fellowship ni Adam and Eve sa eternal life. Sana binaypas na lang, hindi na sana pinalayas. Sa tingin nyo kaya, kung pinagbigyan na lang sana ng Diyos yung kasalanan ni Adam and Eve, meron bang wars? Wala. May death of little babies ba? May crucifixion ba? Wala. Kung hindi niya binaypas kay Adam yung kanilang kasalanan, kapatid, wala yung mga bagay na suffering na yan. Pero doon pa lang kay Adam, hindi niya nga binaypas eh. Kasi, sovereign siya sa kanyang salita. That day, sabi niya, Adam, the day you eat thereof, that day, you die. Hindi niya pwedeng i-bypass yung pagkakasala ni Adam dahil yung salita niya ay ano, sovereign siya doon. Doon sa sovereign. Hindi sa kanyang grace and mercy. Amen? Hindi sa kanyang desire, kundi ang Diyos ay sovereign sa kanyang salita. He won't bypass it.
we must come to the thing, the word only, let every man's word be a lie, and mine be true. Kaya hindi pwedeng i-bypass ng Diyos ang lahat ng mga promises niya. Di ba? Sabi niya, he would have been unjust if he didn't bypass it then. Do you get it? He can't bypass it. He never bypassed it for Adam to begin with. Now, we're just looking for what they were living in, the harvest time. Ito na yung panahon natin. Harvest time na. Aanihin na natin. Kung nagtanim ka ng mabuting binhi, aanihin mo yan. Kung naging mabuting headship ka, ito na yung harvest time, aanihin mo yan. Kung naging mabuting ama ka, husband ka, aanihin yan ng pamilya. Amen? Then God, after Adam had fell, tried by the word and fell. So saan tayo sinusubok? Pag may sakit, pag walang pera, pag may problema, hindi. Si Adam ay sinubok saan? Sa word. Kaya ang pagsubok natin, hindi sa anumang bagay dito sa mundo. Diba? Ang pagsubok sa atin ay sa word. Kung mananatili ka sa word, kahit wala kang pera, mananatili ka sa word. Amen? Kahit may sakit ka, mananatili ka sa word. Kahit yung misis mo, di ba, sabihan ka na, sumpain mo na ang Diyos at mamatay ka na, mananatili ka sa word. Di ba? Yan ang nangyari kay Job. Asawa niya na mismo. O Job, sumpain mo na yung Diyos mo. Unbeliever asawa ni Job para mamatay ka na. Diba? Nanatili pa rin sa word si Job. Amen? Hindi ko lang alam kung naligtas yung asawa ni Job. Amen? Pero kung in-applyan ni Job yun, di ba kasi, inalayan niya na yung mga anak hindi na nabanggit yung wife, kaya hindi ko alam kung kasama doon yung wife, doon sa offering ni Job. Okay? Kasi yung mga anak niya, wayward. So wala nang ibang paraan para ma-convert na yung mga anak niya kasi pasaway, wayward children. So nagkaroon ng revelation si Job. So nagkaroon na siya ng offering. Yung literal blood of the lamb. Nag-alay na siya sa Diyos para makuberan. Amen? Hindi ko lang alam kung kasama doon yung asawa niya. So, He is infinite. He is omnipresent, omniscience. Therefore, you know all things. Yan. Yan ang Diyos. Ang Diyos ay infinite. Ibig sabihin, hindi mo kayang sukatin, walang dulo, walang umpisa, walang dulo. Hindi mo masusukat, infinite Walang dulo. Wala ding beginning. Omnipresent, ibig sabihin, all is present. Lahat ng dako. Diba? All places. Omniscient. Alam niya. Diba? Kahit wala siya doon. Alam niya. So, paano siya naging omnipresent? Dahil siya ay omniscience. Okay? So, therefore, He knows all things. Kasi nga siya ay omniscience. He can't be present everywhere. Tama? He can't be present everywhere. Tama, mali? Sinabi ng propeta He can't be present everywhere nga Paano siya naging omnipresent? By being omniscient. Knowing all things. Then He can be present everywhere. So, hindi ibig sabihin, nandiyan siya sa lahat ng dako, sa kabaret. Sa loob ng septic tank. Nasa septic tank ba ang Diyos? Nasa kabaret ba? Nasa loob ng kabaret? Kaya nga, He can't be present everywhere. But by being omniscient, know all things, He can be present everywhere. Kaya siya naging omnipresent dahil siya ay omniscient. Yan ang ibig sabihin niyan. Infinite. Okay, yan ang Diyos. Because that's the way He predestinate us. So,
Dahil siya ay infinite, siya ay omniscient, omnipresent, nakikita niya lahat ng bagay bago pa itatag ang sanlibutan, kaya naitalaga niya tayo. Kaya naitalaga niya ang lahat ng bagay sa kanyang foreknowledge. Kasi siya ay infinite, siya ay omniscient, siya ay omnipresent. Kaya ang Diyos, kaya niyang magtalaga. At itinalaga niya ang lahat ng nakita niya. Walang bagay na hindi itinalaga ng Diyos. Kung sasabihin ng tao, hindi itinalaga ng Diyos. Bakit? Nakita mo ba ang foreknowledge ng Diyos? Para sabihin mo na hindi itinalaga ng Diyos. Hindi nangyari eh. Ibig sabihin, hindi niya nakita yon. Walang ganon sa foreknowledge niya. Yung hindi nangyari. Lahat nangyari. Lahat ng bagay na nangyari dahil nakita ng Diyos lahat sa foreknowledge niya. Kung hindi nangyari, wala sa foreknowledge yun. Sa isip mo lang yun. Diba? Kaya, lahat ng bagay na nangyari, nakita ng Diyos. Kasi, wala siyang binaypas. May binaypas ba ang Diyos? Wala siya. Lahat ng nakita niya sa foreknowledge niya, wala siyang binaypas. Kasi pag may binaypas siya, mga kapatid, magiging unjust siya. Yung kay Adam nga, hindi niya binaypas eh. Tapos meron siyang iba-bypass after Adam. Alam niyo maging yung cause of death ni Brother Branham, ano yung cause of death niya? Hindi binaypas ng Diyos. Nakita ng Diyos yun. Pero hindi niya binaypas. Kapag binaypas niya yung cause of death, yung car accident ni Brother Branham, tatayo yung mga namatay sa aksidente. Lord, bakit si Brother Branham binaypas niya yung car accident? Kami hindi. Bumabiyahe lang kami. Binangga lang kami ng truck eh. Wala naman kami ginagawang mali. Bakit pinirmit mo na mamatay kami sa car accident? Kaya hindi niya pwedeng i-bypass yung kamatayan na yan. Anong paraan man yan, hindi pwedeng i-bypass ng Diyos. Wala siyang binaypass. Kaya maging yung kamatayan ni Brother Branham sa car accident, nakita na ng Diyos yan. Kaya nakatalaga na. Lahat tayo, mga kapatid, nakita na ng Diyos kung paano tayo mamamatay sa flesh. Tama? Kaya yung mga namatay sa flesh, nakita na ng Diyos yan. Pinermit ng Diyos. At pwedeng hindi naman i-permit ng Diyos yan. Amen? Pwede, hindi. Pwede. Pero kung ano yung nakita niya, yun ang ipipermit niya. Kaya, pinermit ng Diyos. Amen? Sabi niya, not because He desired that this person should be saved and this one lost. Diba? Hindi dahil ginusto ng Diyos na ang tao, gusto ko si Brother Jonel ay maligtas, pero si Brother Bart, impyerno. Hindi ganun ang foreknowledge, hindi ganun ang predestination. Ang Diyos hindi siya nag-desire kung sino ang maliligtas at sino yung hindi maliligtas. Ang Diyos ang ginawa niya lang, nagbigay lang siya ng eternal life. Pero nasa na yan kung kung magpapatuloy ka o hindi. Kaya kung na-lost ka, ibig sabihin bumitaw ka. Or hindi mo tinanggap in the first place. Katulad din ng young rich man, nandiyan na yung eternal life, kaharap niya, at sinabihan na siya na come and follow me. Pero desisyon ng young rich man na hindi mag-partake kay Jesus. Saan siya napunta? Dahil sa kanyang pre-moral. Choice niya yun. Ganon din yung mga tao, mga nahuhulog na lulos. Choice nila yun. Pero ang Diyos matuwid. Naglaan siya ng way of redemption. Amen? Kaya hindi dinesire ng Diyos that this person should be saved and this one lost. Kasi magiging unbecoming God. Hindi ka matuwid. Sabi ng isang brother, wala akong magagawa kung pinili ako ng Diyos na tawag doon, impersonator. Ha? Wala kang magagawa kung pinili ka ng Diyos impersonator.
Yan ba ang mensahe? Ang Diyos pumili siya ng mga tao na gusto niya maging impersonator at ikaw yon? Wala kang magagawa. Sabi ko, mali ang unawa mo sa predestination, brother. Hindi ganun ang predestination. Ang Diyos ay nag-predestinate sa pamamagitan ng foreknowledge kung ano yung nakita niya. At hindi niya dinesire kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas. Hindi ganun. But He knew, nakita niya lang sa foreknowledge niya kung sino yung malulos at sino yung maliligtas. Ibig sabihin, nakita niya kung sino yung tatanggap at hindi tatanggap. Kaya naligtas kasi tumanggap. Kaya nalos kasi hindi tinanggap. Yan yung revelation sa panahon ni Jesus at yung young rich man. Diba? In-invite na siya, come and follow me. Hindi siya tinanggap. Diba? Kaya ang salvation, mga kapatid, ang eternal destination ay ano? Depende yan sa pre-moral mo. Choice mo yan. Naging choice niya. Kaya saan siya napunta? Amen? Kaya yun lang ang foreknowledge ng Diyos. Nakita niya kung sino yung maliligtas at hindi maliligtas dahil nakita niya kung sino yung tatanggap at hindi tatanggap. Yan yung predestination. Hindi blueprint. Nakonsumi talaga ako sa ganong ganong argumento eh. Ang predestination daw blueprint. Sino nagturo sa inyo yan? Kanino nyo narinig yan? Gusto ko alamin kung sino nagkwento sa kanila niyan na ang predestination ay blueprint eh. Gusto ko talagang kausapin eh. At magdebate kaming dalawa eh. Saan nyo natutunan yan? Wala sa mensahe yan ah. Ang predestination ay blueprint. Ang predestination, mga kapatid, ay ano? Not because He desired that this person should be saved and this one lost, but He knew who would be saved and who would lost and who would be saved. See, therefore, by His foreknowledge, He can predestinate. Itinalaga niya lang. Kasi, kung wala siyang foreknowledge, paano siya magtatalaga? Kaya ang tao, hindi niya kayang magtalaga. Kasi wala tayong foreknowledge eh. Amen? Ganun lang. Tapos na. Galas 12 na. So, God bless you all. I hope ay masigit yung naunawaan ngayon itong message na harvest time. Pagpalain kayo ng Panginoon at tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat Lord sa mensaheng ito na ilang ulit na rin namin Lord na naipangaral, na ilang ulit na narinig. Pagkos Lord ay patuloy kang naghahayag at nagre-reveal sa amin ng